that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Good day, good morning, good afternoon, good evening, and whatever time you are watching this. Ito na naman po ang inyong Ka-Real Talk, no other than me, Marisol Templo. And welcome to Marisol Templo Talks. Today, mga mahal kong manonood at taga-suporta, pag-uusapan po natin ang tungkol sa motion ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin, di ba, na nagnanais silang maghain ng petisyon sa ICC na magkaroon ng interim release, si FPRRD or pansamantalang paglaya. Dito, pag-uusapan din po natin bakit nasabi ng Malacanang na ang mga salitang mismong ginamit sa motion ng kampo ni Duterte sa ICC ang maaaring magdiin sa dating presidente. Nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges. Ayan, mga Ka-Real Talk. Diba dito lumalabas base sa sinabi ni Yosek Castro na lumalabas na may pag-amin sa pagkakasala. So ano magiging mga implikasyon nito, diba? So, teka, himayin muna natin unang-una yung isasali sa motion or sa request ba, no, yung petition para sa kanyang paglaya. Dito sinabi, isa sa mga salitang gagamitin daw ay ang that Mr. Duterte will not imperil the proceedings if released. So, tama naman ito. Ayos yun. Kasi talaga namang isa ito sa mga requirements na dapat na nakalagay sa ano na hindi niya hahadlangan yung imperil, hahadlangan o makakasira sa proceedings o prosecution process ng trial sa kanyang kaso. Ano po? So, ang ibig sabihin lang nito, Mr. Duterte will not endanger or harm the legal process if he is set free. In Tagalog, hindi raw mailalagay sa panganib ni Mr. Duterte or makakasama sa legal process, alam niyo naman yung legal process, di ba? Kung siya ay palalayain. In other words, they are saying he won't do anything that could negatively affect the proceedings. At ito na po, mga kamahal kong Ka-Real Talk, ano po yung mabigat na kasama sa petisyon na gagawin nila, ano po, para sa kanyang interim release daw. Ang sabi dito, that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. O di ba ang linaw? Will not continue to commit crimes. Isa itong pag-amin, di ba? So, pag sinabing will not continue, hindi na magpapatuloy sa paggawa ng krimen. Ibig sabihin, dati, gumagawa siya o ginawa niya. Di ba? Isa itong napakalaking kalinawan ng pag-amin. Di ba? Hindi natin, medyo ICC na ang bahala dito. Pero para sa aking opinion, ano po, sarili kong opinion, talagang dito pa lang, aminado sila na gumawa talaga si FPRRD ng krimen. At dito, parang lumalabas na nangangako siya para sa kanyang pansamantalang paglaya na hindi na siya uulit o ipagpapatuloy ang paggawa nito. Di ba? Ang sama. I don't think na makakatulong ito sa kanya. Pero hindi ako ang magdidesisyon yan, di ba? Hindi tayo, kundi yung ICC. Kahit ano na mga sabihin natin, kahit anong react natin dito, wala tayong magagawa kasi nakadepende rin po tayo sa sasabihin o magiging reaction. Magiging sagot ng ICC tungkol dito sa pinaplano nilang petition for
interim release kay FPRRD. So, ito nga po, 'di ba? Sa makataong pananaw at damdamin, ano po? Totoo namang nakakaawa talaga sa edad niya na 80 years old na si FPRRD. And yet, nasa kulungan na siya. Nasa kulungan siya. Pero mga kababayan, hindi iyan magiging dahilan para palayain ang isang tao. Kasi take note ha, maraming nakakulong na may edad. Katulad niya, 80, 90. Hindi dahilan ang edad para ipawalang sala siya sa mga nagawa niyang kasalanan. 'Di ba? Alam naman po natin na aminado siya sa mga hearing. Aminado siya na may mga pinaggagawa siya at buong yabang pa niyang pinagmamalaki. Pinagmalaki yung mga ginagawa niya. At dito, kung palalayain siya dahil lang sa edad niya at dahil lang sa dati siyang presidente, nasaan ang fairness, 'di ba? Maraming nakakaso dyan hindi makalabas-labas. Ito sa kanya, humanity crime to, crime against humanity. Ang daming na-involved, ang daming nawalang buhay. So, sa akin lang po alam kong sa damdamin nyo yung mga nagmamahal kay FPRRD, at sa mga Duterte, alam kong naiintindihan ko yung damdamin nyo. Pero pairalin po natin ang batas. Hindi porke may edad na, dating presidente, may posisyon sa buhay, makapangyarihan, ay ligtas na sa kanyang mga pinaggagawang kasalanan. Hindi po yan magiging dahilan. Naniniwala ako na ang proceedings na ito sa ICC ay magkakaroon ng matuwid at maayos na resulta. And hintayin po natin kasi tulad ng nasabi ko, ang ICC lamang po makakapagbigay linaw dyan. Okay po, thank you so much for watching and for staying with me. I hope nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng mga real talks na makakapagbigay ng kalinawan at makakapagdagdag sa inyong kaalaman. Ano po? And before I end this video, gusto ko lamang po ulit ipakiusap sa inyo na suportahan nyo po ang channel ko. Please subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please like and share and comment also. And most especially, share this video po. Malaking tulong po to sa akin at sa mga kapwa natin nagnanais malaman ang katotohanan at madagdagan yung kaalaman tungkol sa nangyayaring ito sa ating lipunan. Ano po? And isa pa pong pakikiusap ko, itong bagong channel ko, ito po yung family vlog namin, mga aming adventures, tungkol sa mga travels and other things about the family. Kasi hinihiwalay ko na po talaga itong yung mga vlogs ko about the politics, the society, about current events. Dito lang po yan sa ating channel na ito sa Marisol Templo Talks. And dito po sa family vlogs, Marisol Templo Family Vlogs, ito po yung pang-family lang talaga and other content. So, I'm asking for your favor na i-subscribe nyo rin po ang aking bagong channel. Ito po yung channel ng aming pamilya. Thank you so much for watching and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much again and God bless you. See you in my next vlog. Thank you. Have a nice day. Bye for now. Dito tayo, dito tayo. Gagi, wala dito.